Si Senator Alan Peter Cayetano tinawag na sunod-sunuran umano itong si Senator Panfilo Lacson sa kasalukuyang administrasyon. May report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Lacson na umano'y sumusunod lamang sa dikta ng kasalukuyang administrasyon kasabay ng umiinit nilang palitan ng pahayag kaugnay ng issue sa flood control at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, tahasang sinabi ni Cayetano na may amo umano si Lacson at iginiit na ang mahakbang nito laban sa kanya ay bahagi lamang ng mas malaking layunin ng administrasyon. Ibinatuloy ng senador ang mga aligasyon na ang tunay umanong dahilan sa likod ng paggigipit sa kanya ay ang usapin sa bilang ng boto sa impeachment trial ng Vice Presidente at ang umano'y planong tsa-tsa o charter change kung saan ginagamit umano si Lacson upang hindi ang administrasyon ang masisi ukol rito. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung tsa-tsa or charter change. Kasunod dito, sinabi ni Cayetano na nagtutulong-tulong na umano ang mga kaalyado ng administrasyon upang mapatalsik si Duterte sa pwesto dahil mataas aniya ang tsansa nitong manalo sa susunod na eleksyon. Inakusahan rin niya si Lacson na isa umano sa maraming pinangakuan na papalit kay Duterte bilang Vice Presidente sakaling ma-impeach ito. Kaya't halatang halata aniya na mas nakatuon ang atensyon ng kapwa senador sa impeachment kaysa sa investigasyon sa flood control scam at ang pagbubulag-bulagan nito sa munay napakaraming korupsyon na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Yung ibang politiko kasi, pagtingin nila sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blindside, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Iginit din ni Cayetano na maraming alam si Lacson na katotohanan ukol sa katiwalian sa flood control scam. Ngunit hindi umano nito isinisiwalat ang lahat sapagkat ang Vice Presidente ang makikinabang rito. Sa kabila nito, Bombo Genesis, sinabi pa rin niya na kung sinundan lamang umano ni Lacson ng ebidensya at ginawa ang kanyang trabaho ng patas, maging sino man ang matamaan ng investigasyon, maaari sana umanong susuportahan niya ito sa pangangampanya sa ambisyong makaupo sa isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ang problema kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako, 'di ba? It's not too late, 'di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. So, don't hate Senator Lacson, but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. Nagugat ang sunod-sunod na pagbibitaw ng mga maanghang na salita at pagbato ng mga aligasyon ni Cayetano matapos na palagan ni Lacson ang umano'y paninira nito sa kanyang integridad. Ibinunyag ng senador na mayroon umanong ghost project sa Taguig kung saan nanilbihan si Cayetano bilang dating kongresista at may mga handang tumistigo aniya at magbigay ng ebidensya na maaari umanong maglagay kay Cayetano sa bilangguan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!